Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DW7 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV 1458 Radio, Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating pong Facebook Live, sa Light TV, God's Channel of Blessing Facebook page. Ako po, si Pastor Rafael Dino ng Jesus is Lord Church, Payatas B. Isa pong kagalakan na kayo po ay makasama sa ating pong Daylight Devotion. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga masugid na taga-subaybay? Nawa, nasa mabuti po tayong kalagayan at patuloy po nating nararanasan ang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon pong umaga, paintulutan po ninyo ako na basahin ang salita po ng ating Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 27. Matthew chapter 7, beginning verse 24 to 27. At ito po ang nasusulat sa salin po ng Tagalog. Ang sabi po rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malalakas na hangin ang bahay na iyon at bumagsak at lubusang nawasak. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Building our life wisely. Yan po yung pag-uusapan po natin. Pagtatayo ng isang buhay ng may karunungan. Napaka-importante po nito. Araw-araw nahaharap tayo sa iba't ibang uri ng desisyon. May mga desisyon tayo na naging tama, meron din naman po mga desisyon na naging mali. Dun po sa mga maling desisyon na nagawa po natin, karamihan po dito ay mga hindi natin pinag-isipan. Mga desisyon na dahil may pressure po sa atin, kaya po natin nagawa. O dahil din po, dala na rin siguro ng ating mga pangangailangan, kaya po tayo nakakagawa ng mga biglaang desisyon. Pero ang gusto ko pong sabihin, sa araw-araw na hinaharap po natin, kailangan natin gumawa ng samot-saring desisyon sa ating pong mga buhay. Ilan na po ang desisyon na tama? Ilan naman po ang mga naging desisyon natin na may pagkakamali at sabi nga nagkaroon tayo ng pagsisisi pagdating sa dulo. Ngayon pong umaga, paintulutan po ninyo na turuan tayo ng ating Panginoon paano po natin itatayo ang isang pamumuhay ng may karunungan. Building our life wisely. Mga ilang bagay po at mga ilan pong napansin po natin sa talatang ating pong binasa. Una po, many are hearers of God's word, but few obey and practice it. Marami hong nakapakinig na ng salita ng Panginoon, pero iilan lamang po yung sumunod at gumagawa nito. Marami po, pinili nilang maging matalino, pero marami rin po, pinili na nila yung manatili na lang sa ganung kalagayan. Marami ho na nag-try na madagdagan ang kanila pong mga kaalaman. Pero po, marami rin yung hindi na po nagdagdag pa ng mga panibagong bagay sa kanila. When the storm of life comes, you can identify the wise and the fools. Pag nasa gitna na ho ng mga pagsubok ng buhay, doon mo malalaman ang mga matatalino at doon mo rin po makikita kung sino ang mga mangmang. Building the right foundation will keep you protected. Sa ating pong binasa, may dalawa pong nagtayo ng tahanan, nagtayo ho ng bahay. Ang isa po ay sa batuhan, dumating po ang unos, dumating ang bagyo na natiling nakatayo.
Meron naman po naglagay ng kanya pong bahay sa buhanginan, dumating po ang malakas na hangin, dumating po ang unos, nawasak po yung kanya pong tahanan. Napaka-importante po ng ating pundasyon. Ngayong umaga, hayaan po ninyo na turuan tayo ng 3 bagay ng Panginoon, how to build your life wisely. Paano natin itatayo ang ating mga buhay, paano tayo mamumuhay nang meron pong katalinuhan. Una po, we have to know our foundation. We have to know our foundation. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Si Jesus po, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong matibay na pundasyon. From the beginning of this earth, from the beginning of the creation, naroon na po ang ating Panginoong Jesucristo. Nandun na po ang ating pundasyon. Yun nga lang ho, itong pundasyon po na ito, napapakinabangan o nagkakaroon ho ito ng epekto sa atin sa panahon na tinanggap po natin siya bilang Panginoon at Diyos, tagapagligtas ng ating pong buhay. Ngayon, kung tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesucristo, nakakasiguro po tayo na yung unang pinaka-importanting bagay sa ating buhay, nariyan na. Nandiyan na po. Nailatag na ang pundasyon. Pag magtatayo po kayo ng bahay, napaka-importante po ng pundasyon. Ang mga arkitekto, ang mga engineers, no, bago po nila sabihin na maglalagay ka ng 2 o 3 palapag, checkin po muna nila yung pundasyon. Titingnan po nila kung kayang buhatin ng pundasyon yung idadagdag mong bahay o yung idadagdag mong mga floors. Alam niyo ang maganda sa ating Panginoon, hinahayaan niya tayo na magtayo dahil matatag po ang ating pundasyon. Yun nga lang ho, marami po sa atin, hindi nila alam kung paano i-maximize yung katatagan ng pundasyon na meron po tayo. Hindi po nila alam paano iti-take advantage yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Na binigay po sa atin ng banal na Espiritu, na niregalo po sa atin ng Diyos Ama. We need to learn to build our life wisely by strengthening our foundation. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. We can only stand firm kung tayo po ay nakatungtong sa matibay na pundasyon. Pansinin po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo, stand firm. Pwede namang stand na lang, pero bakit kailangan pa ng firm? Kasi ho, sa buhay na ito, whether we like it or not, marami pong tutulak sa atin. Marami pong magpapabagsak sa atin. Ito ay marahil problema. Ito yung mga testing. Ito yung mga sakit at karamdaman. Ito po yung kawalan ng hanap buhay. Ito po yung mga naluging negosyo. Iba't ibang uri po ng mga pagsubok na maaring tumulak sa atin. Kaya ho ang Biblia, binibigyan tayo ng babala. Stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Magkakaroon ho tayo ng isa pong maayos na pamumuhay, matatag ho na pundasyon, kung patuloy po tayong magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. If we will keep serving Him, sabi ho rito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Para pala mapatatag pa natin yung pundasyon na meron po tayo, kailangan lang po natin ito lagyan lagi ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At yung relasyon po na yon, manggagaling po yun sa paglilingkod natin. Gusto po natin mag-build ng isa pong matalinong pamumuhay, paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Darating po ang araw na ang mananatili lamang po rito ay yung mga ginawa nating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Know your foundation. Ang isa pong pundasyon ay mas tumatatag pag ito po ay mas malalim ang hukay. Ang ating pong pananampalataya ay mas lalong tatatag kung magdidig deeper pa po tayo sa Panginoon. How to dig deeper? More prayer, more quiet time, more reading of God's Word, more fellowship. Patuloy po tayong manalangin. Be excited to read the Word of God. Atinan po natin yung ating mga gatherings. Kahit po yan ay via Zoom para,
O kaya kung may face-to-face na po, mapalad ho tayo. We can come to the church. Doon lang ho kasi at yun lang ho yung mga paraan para mas magpakalalim po tayo sa Panginoon. Kailangan may gawin ho tayo. Mas lalo natin kilalanin yung pinanggagalingan ng kalakasan natin. Sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Wow! Magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Jesucristo na nagpapalakas sa iyo. Take advantage of the great foundation that we have. Magiging matalino ka sa oras na alam mo na matatag ang tinutuntungan mo. Dahil sa mga pagsubok na darating, may mga struggles man na darating sa iyo, nakakasiguro ka na dahil nag-build ka ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, merong Diyos na umaagapay at merong Diyos na tumutulong sa iyo sa lahat ng iyong pangangailangan. Pangalawang bagay, to build our life wisely is we have to know our priority. In Matthew chapter 6, verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. You need to value all things, Sabi ho ni John Wesley, I value all things only by the price they shall gain in eternity. Ang sukatan sa kanya ng halaga ng isang bagay kung ito ho ay mayroong pakinabang sa eternity. Alamin natin yung bagay na may eternal value. You have to know your priority. Kung matalino tayo, alam natin yung mga mapapakinabangan. Alam natin yung may pakinabang. Tatlong bagay ho na may eternal value. Our time, our talent, our treasure. Huwag ho natin pagkaitan ng Diyos ng ating oras. Huwag ho natin pagkaitan ng Diyos ng ating talento. Huwag ho natin pagkaitan ng Diyos ng ating kayamanan. Because when we give our time, our talent, our treasure to our God, we will be pleasing the heart of God. And once we please the heart of God, God will make you as His top priority. Pag pinaprioridad mo ang gusto ng Diyos, pag pinaprioridad mo ang puso ng Panginoon, ginagawa mo yung tinitibok ng puso ng ating Panginoon, ipaprioridad ka din ng Diyos. Unahin mo ang Panginoon at uunahin ka rin niya. Ang sabi po ng Luke chapter 12 verse 34, for where your treasure is, there will your heart be also. Nasaan po ang ating mga puso sa mga oras pong ito? Ano po yung mga bagay na kinaabalahan ho natin? Nagiging matalino ho ba tayo na inuubos natin ang ating oras sa sobrang paghahanap buhay? Sa panahon ngayon, let us work smart. Let's work smart than harder, Minsan, kailangan natin timbangin May mga panahon na trabaho ka ng trabaho pero parang hindi ka naman kumikita. Kalooban ba ng Panginoon yan? Grabe naman ang kasipagan mo pero parang hanggang doon na lang. Maybe God is asking you to look for an opportunity. Tumingin ka sa paligid. Baka yung skills mo, dapat mas mataas na yung ibinabahid sa'yo. Baka nakakulong ka lang sa four corners ng company mo and you are being there for 5, 10 years, lumalaki na ang pamilya mo. Minsan kahit araw ng linggo pumapasok ka pero hindi ka pa rin kumikita. Unahin mo ang Panginoon. Because we believe that once you make God first in everything, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para magtagumpay ka sa buhay mo. Saan ba nanggagaling ang pagpapala? Ang sabi ng Lord in the book of Isaiah, heaven is my throne, earth is just my footstool. I control everything in it. I control everything in it. Hindi ka ba kayang bigyan ng Panginoon ng mas maayos na hanap buhay? Hindi ka ba kaya bigyan ng Panginoon ng isang matagumpay na negosyo? Kaya hong gawin niya ng Panginoon kung ipaprioridad mo lang siya. Kung magiging tapat ka sa iyong oras at hindi mo pagkakaitan ng Panginoon ng panahon ng pananalangin, panahon ng pagsamba, kung hindi mo ipagkakaitan sa Panginoon, hindi ka pagkakaitan ng Panginoon ng oras. If you will be faithful
sa iyong talento, ipapagamit mo sa Kanya, imumultiply ng Panginoon yung talent na meron ka. How about your treasure? Kung magiging tapat lang tayo sa Panginoon, napakatapat po ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Isang bagay na dapat natin tandaan. Sa pagbibigay, ayaw ng Diyos na magkakaroon siya ng utang na loob sa atin. The moment you give to God, ibabalik niya yan lagi. Siksik, liglig, at umaapaw. Be wise today. Importante yung maging matalino ho tayo. Kung meron hong inilalagay sa atin ng kaaway, lagi niyang sinasabi, kapos ka na, kulang ka na, huwag mo nang ibigay yan, sayang naman yan. Yun po yung mga kaisipan na inilalagay ng kaaway para hindi tayo magtagumpay sa buhay. That's why, ang nagiging prioridad natin, maghanap buhay pa na maghanap buhay. Wala hong masama ron. Ang sinasabi lang po natin, alamin natin ang kalooban ng Panginoon dun sa bagay na ginagawa mo. Baka kailangan mo lang umupo at manalangin, hanapin, tanungin ang Diyos ng kanyang kagustuhan para sa iyo. Dahil minsan may mga ginagawa tayo na parang nag-uukay tayo ng nag-uukay pero wala naman po pala tayong nakukuha na tubig o bunga man lang dun sa ating ginagawa. Para tayo nagsasalin po sa isang timba. Pagod na pagod ka na magsalin. Pagtingin mo, butas pala yung timba na sinasalinan mo. May mga ganun ho eh. Kaya napaka-importante ang isang matalino tinitingnan yung kanyang sitwasyon. Kaya ho tayo nananalamin eh. Kasi gusto natin makita kung nasaan na tayo, ano na itsura ho natin. Pag nanalamin ka, magtaka ka kung ibang mukha ang nakikita mo dyan. Kaya ho ka nananalamin, tinitingnan mo kung may dumi ka rito, may ganito ka, may ganyan, dapat mong ayusin. Sometimes, pinare-rest tayo ng Lord para makita natin yung totoo nating kalagayan. Baka hindi na ako yung prioridad mo. Baka mayroon ka ng ibang mahal, sabi ng Panginoon. Wala na yung dati mong alam. Check your life. Kasi baka nahihirapan tayo ngayon sa kadahilan ng hindi na natin prioridad ang ating Panginoong Jesucristo. Napakabuti po ng Diyos na pinaglilingkuran ho natin, mga ka-daylight devotion. Mga kapatid, napakabuti po ng Diyos na pinaglilingkuran ho natin. Kung mayroon siyang isang bagay na hindi kayang tiisin sa atin, yun yung pagpatak ng ating mga luha. Nasabi ho ng Biblia, kinukuha niya yung mga patak ng luha na yan. Mahalaga sa Panginoon yan. Bawat hikbi, bawat hinaing natin, mahalaga sa Panginoon yan. Nakikita ng Panginoon. God knows your pain. God knows your struggle. Nasasabi lang ng Panginoon, kaya mo ba akong i-prioridad dyan? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Hindi ko namili ang Diyos ng bagay na ibibigay sa atin. Ang sabi ron, in all these things will be given to you. Kung nagnanais ka ng kalayaan, nagnanais ka ng kapayapaan, nagnanais ka ng kagalingan, nagnanais ka ng kalakasan, lahat po ng bagay na yan, mapapangyari yan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlong bagay, ang sabi po rito, know whom you trust. You want to build your life wisely? Know whom you trust. Alamin mo kung kanino ka talaga dapat magtiwala. Pamilyar ho tayo rito, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Pag sa tao kayo nagtiwala, the problem with man promises is that once it made, it's bound to be broken. Bibihira ho ang tao na tumutupad sa kanyang mga pangako. But our God, in the book of Numbers, sabi niya, hindi ako katulad ng tao na nagsisinungaling. I'm not human. Hindi ko kaya magsinungaling sa inyo. Pag ako nangako, tinutupad ko. Ang mga matatalino, mga kapatid, alam nila kung sino ang pagtitiwalaan. Ang matatalino at ang may mga karunungan, alam nila kung sino ang totoong meron at nagpapanggap lang na meron. Ang Diyos na pinaglilingkuran ho natin, totoong meron at laging meron, kailanman hindi ho nauubusan. Magtiwala ho tayo sa Kanya, bagamat may panahon na kailangan ho natin maghintay. Kunin po natin yung panahon na yun.
Dahil sa mga panahon na yun, may mga pagtuturo din naman po. At may mga character building din naman na ginagawa ang ating Panginoon. If we trust God, we build our life wisely. Kung nagtitiwala ho tayo sa Panginoon, tinatayo natin yung isang maayos na buhay. Yun nga lang ho, just a reminder, when we say that we trust God, show it in your action. Nagpray ka, nanalangin ka, sabi mo, Panginoon, pinagtitiwalaan kita, matuto tayong mag-antay. At sa pag-aantay natin, matuto tayong maging masaya and satisfied. And trusting God, no, your reaction is important to God. Because your reaction is God's barometer. Kung totoo ba yung sinasabi mo, umaakma ba yung sinasabi mo sa pananampalataya mo? Ang totoong matalino sa buhay, marunong mag-antay at marunong magtiwala sa ating Panginoon. In the book of Isaiah chapter 40 verse 31, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Sabi ho sa Tagalog, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila ay tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad ngunit hindi manghihina. Maging matalino ho tayo. Ang ating pisikal na pangangatawan may limitasyon. Ang ating kalakasan may limitasyon. Ang ating kaperahan may limitasyon. Lahat ng bagay na meron tayo rito may limitasyon. In short, mapapagod tayo. In short, manghihina tayo. Ngunit ang sabi ng Biblia, sino mang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Sila ay tutulad sa isang agila, tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang totoong nagtatayo ng bahay o ng buhay ng may katalinuhan, marunong magtiwala sa ating Panginoon. Ngayon hong umaga, nawa, matandaan po natin ang tatlong maiiksing bagay pong ito. How to build your life wisely. First is, you have to know your foundation. Second thing, you have to know your priority. Pangatlo, know whom you trust. Wala pong nagtiwala sa Diyos na nalugi. Lahat na nagtiwala at naglagak ng kanilang buhay sa Panginoon, pinagtagumpay po ng ating Panginoon. Maging matalino ho tayo. Sa gitna ho ng mundo na nagkakagulo ho sila ngayon, sa gitna ho ng 2 taon na nasa pandemya na tayo, sa gitna ho na yung iba maaring wala pong hanap buhay ngayon, yung iba nag-aagaw buhay, yung iba may mga iba't ibang struggle on the financial aspect, this is the best time to build our life wisely. Maging matalino po tayo sa panahon ng pandemya. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na buhay, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay po ninyo sa amin upang marinig po ang inyong pong mensahe. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ilagak po namin sa aming Panginoong Jesucristo ang aming pong kalagayan. Maging tapat po kami, Panginoon, sa totoo po naming nararanasan upang kami po, Panginoon, ay makasumpong ng kapahingahan. Kayo po nagsabi sa inyo pong salita, lumapit kayo mga nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kayo rin po nagsabi, Panginoon, that we cast our curse upon the Lord because He cares for you. Pagkatiwala po namin sa inyo ang aming makabigatan kasi may pakialam po kayo, Panginoon. Kayo din po nagsabi, Panginoon, in Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. Panghawakan po namin, Panginoon, ng mga salitang ito dahil ito po, Panginoon, ay katugunan sa inyo pong mga pangako. In Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, a plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a good future. Sa mga kapatiran ko, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, ng programang ito, na sa mga oras pang ito, Panginoon, ay nagdadaan, Panginoon, at kailangan gumawa ng isa pong desisyon, dinadalangin ko po. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng katalinuhan. Ang desisyon pong ito, Panginoon, ay isandal po namin sa aming Panginoong Jesucristo because we can do all things through Christ who strengthen us. Nawa, Panginoon,
Palitan po namin ang aming prioridad. Tulungan po ninyo kaming ayusin. Hayaan po ninyo na ilagay po ninyo sa aming kaisipan ngayon, Panginoon, kung kami po'y napapalayo na po sa inyo at may mga bagay na po kaming inuuna higit po sa inyo. Remind us today, higit sa lahat, Panginoon, sa panahon na nangihina ang aming pagtitiwala at pananampalataya, muli po ninyo kaming palakasin at muli po ninyo kaming pabalikin sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari. Maraming salamat po, Panginoon. Bless po ninyo ang bawat isa po sa amin. Pagpalain po ninyo ang aming pamilya. Bigyan po ninyo kami ng maayos na kalusugan, Panginoon. Higit sa lahat, dinggin po ninyo ang aming mga panalangin. Ito po, Diyos, ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli po, ito po si Pastor Rafael Dino. God bless you po at pagpalain po kayo ng higit-higit ng ating Panginoong Hesukristo. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion.